Malulungkot kami kapag namatay kayo. Oh, year-end ride sa 2025. Ingat ka. Baka mamaya, last ride mo na yan. Panigurado, 2026, marami na naman tayong mga kaibigan siklista ang mawawala. Pag di ka nagbago, sigurado, last ride mo na ngayong December. Sige lang. Pakasaya ka lang, Master. Babawiin ka niyan sa 2026. Kung ayaw mong magkatotoo yung mga sinabi ko, makinig ka sa akin. At ayun na nga mga Master. Ayun na nga. Etong buwan na to, nako, maraming mangyayari, maraming nangyayari. So, bago ang lahat, maligayang bagong taon, bago matapos tong 2025, batiin ko na kayo, syempre, maligayang bagong taon, maligayang paglalakbay sa inyong year-end ride. Napakarami. Lahat ba nasa Baguio na? Lahat ba nasa Bicol na? Mag-iingat kayo mga Master. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa atin. At maraming salamat sa patuloy na naniniwala sa atin. Sa lahat na may mga ride sa inyo mga Master, nako, mag-iingat kayo. Just enjoy the ride. And palagi kong laging sinasabi sa inyo, eat what you need, not what you want. Alright? So, ano nga ba yung tatalakayin natin ngayon mga Master? At tatalakayin natin ngayon ay etong month na to, ito yung tinatawag na killer month. Okay? Yan yung killer month etong December para sa ating mga siklista. Akala ng ilan, ang December talagang hayahay, talagang year of happiness para sa ating mga siklista. Why? Kasi unang-una, maraming pera, di ba? Pangalawa, maraming mga gatherings at malamig, masarap mag-ride. Pero hindi natin alam, killer month ang December. Bakit ko nasabi? Gaya ng sa opening natin, pakinggan nyo muna yung sasabihin ko. Alright, pero bago lahat, baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel. Ako po si Papa Jack. At narito ko ngayon sa Bike Talk with Papa Jack. Siya nga pala, baka hindi pa kayo nakafollow sa ating FB page, sa ating TikTok, sa ating IG, at sa ating dito sa YouTube channel. Alright? Base dun sa ating opening kanina, siguro naman hindi lingid sa inyong kaalaman sa ating mga old followers. Alam nyo naman kung ano yung sinasabi ko, no? So, ako hindi lang advocate ng pagiging responsible cyclist sa daan, pagiging responsible cyclist sa mga kapwa natin siklista. Ako ay responsible cyclist pagdating sa ating mga kalusugan. Kaya palagi kong sinasabi sa inyo, ayusin ang pagkain, ayusin ang tinatawag nating nutrition pag tayo ay nagbibisikleta, kung tayo ay nahihilig sa bisikleta. Lagi ko sinasabi, ang pagbibisikleta ay hindi naman nakakapagpalakas. Alright? Ang pagbibisikleta ay nakakapagpahina pa nga yan kung tutusin. Depende yon sa iyong sistema at sa iyong diskarte, kung paano nyo ginagawang diskarte after nyo magbike, during bike, o before bike. So, nakadepende yan sa inyo. Pero Papa Jack, bago ang lahat, maraming salamat muna sa ating mga minor sponsors at ating mga sponsors. Maraming salamat. Kundi dahil sa inyo, ay kahit papano hindi tayo nahihirapan sa ating mga paglalakbay. Alright? So sa mga darating na buwan, sa mga darating na susunod na, sa susunod na taon, marami tayong mga paglalakbay na gagawin. So abang-abang lang tayo kung saan tayo pupunta. I-announce ko naman yan. Alright, so babalik na tayo dun. Pag-usapan na natin yan para mabilis at para kung hindi na kayo naiinip. Maraming mga siklista ngayon ang nagdidiwang dahil marami nga silang pera, di ba? Malamig, masarap mag-ride. Pangalawa, maraming off, maraming leave. Iba talagang ginagawa nilang leave. Pero bakit ko ba nasabi na etong month na to killer month para sa ating mga siklista? Okay? So, nakakalungkot mang isipin na maraming mamamatay or maraming madidisgrasya or maraming mauospital na siklista. Ayoko man, pero knock on wood, ayoko man sana. Kaya ako nilabas ang video na to, ayoko kayong mapahamak. Okay? Kaya ngayon, binibigyan ko kayo ng babala para sa inyo rin ang sasabihin ko, hindi para sa akin. Kasi kung para sa akin, hindi ko na ilalabas ng video na to. Hindi na ako magsasabi sa inyo. Okay? Number one, bakit ko nga pala sinabi na killer month? Kasi ang buwan ng December ay buwan ng kasiyahan, buwan ng inuman,
buwan ng kainan. Okay? Kung ikaw ay senior, kung ikaw ay isang tao na hindi naman ganun kalakasan ng katawan at ini-enjoy mo lang ang pagbibisikleta, mapapasabak ka sa tinatawag natin na napasubo ka sa inuman. Which is hindi naman natin na nakokontrol yung mga ganung bagay. Sabi mo, minsan lang naman, Papa Jack. Yes, nandun na tayo. Andun yung tinatawag na minsan lang naman. Pero, kapag tayo ay napasubo na, ayan na yung sunod-sunod natin. Yan na yung sunod-sunod natin sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo. Since December to, maraming Christmas gatherings, maraming Christmas month, maraming Christmas happenings ang ating mapupuntahan na hindi natin sinasadya or hindi natin inaasahan at makokontrol na tayo ay mapapainom ng alak. Okay, ang alak ay number 1 sa mga karaniwan nating mga siklista na medyo mahilig uminom talaga. Kasi may mga kaibigan naman tayo, kilala naman natin ang sarili natin na kapag nasindihan ng ating bahay alak, talagang dire-diretso. Nyeta ka! Okay? So tayo mga master, kaya ako sinasabi na killer month to. Kasi ang katawan natin, hindi naman pag uminom ka ngayon, ano kagad yan, mag-i-effect kagad sa'yo. Hindi hindi ganun yun. Ang katawan natin, nag-iipon lang yan. Nag-iipon pa siya. Hindi ako doktor mga master ako ay isang informal nutritionist. So, hindi ako doktor. Sinasabi ko lang is yung tamang, kung paano yung tamang sistema at pagkain na kailangan natin sa ating katawan. Dahil tayo ay mga siklista. Okay? Yung katawan natin, hindi yan basta-basta nagre-react once na may pinasok tayo na vices. Like, inom or drugs or yosi or ano pa man. Hindi ka agad nagre-react yan. Nag-iipon-ipon pa yan. So, pagdating ng January, pagdating ng February, ng March, doon na natin mararamdaman yung effect ng mga ginawa natin before. Okay? Yung mga ginawa natin before, yung mga ininom natin, doon na magti-take effect yun. Kung mapapansin nyo, minsan, bakit tumaas yung naging hypertensive ako? Bakit ganun? Bakit tumaas yung sugar ko? Bakit ganun? Siyempre, yung labis na alak, nagkaroon ako ng fatty liver, di ba? Labis na alak, mga master, hindi maganda yan para sa atin. Lalo na tayo ay may, lagi nyo nga sinasabi, di ba? Kung mapapansin nyo sa ating TikTok, lagi kong tinatanong, bakit ba masarap magbike? Kaya pwede magtanong, kahit ba masarap mag-bike? Exercise. Sarap na kagaling na kaya. Sabi ng iba, healthy, exercise. Yes, totoo naman yon. Kaya lang, maliit na porsyento lang para sa atin, yung tinatawag na nakaka-healthy at para sa atin. Pero kung tayo mas lamang naman sa ating ginagawang bisyo na masama, hindi yun healthy. Hindi mapapatungan yung ginagawa mong pagbibisikleta na healthy na sinasabi mo sa tinatawag na pagkain mo na o pag-inom mo ng sobra-sobra, pag-inom mo ng alak ng buong December, pag-inom mo ng alak ng ngayong Christmas season, 'di ba? So, ang point ko mga master, ang katawan natin pag nag-react yan, dire-diretso yan. Kapag nasobrahan ka na, dire-diretso yan. Okay? So, dyan na January, February, March, doon mo na mararamdaman na parang pakiramdam mo, nanghihina, ang bilis mong manghina, pakiramdam mo, masakit ang tiyan mo, pakiramdam mo, may iniinda ka ng may gout ka na, wala ka na magagawa kasi nandun na sa sistema mo kumapit na yung sakit Kaya ako nga ito ginagawa kasi tinatawag nating prevention is better than cure. So ngayon, habang nagbabike ka, i-cure mo ngayon yun. So wala na yung performance mo na inipon mo ng mula January ng 2025 hanggang lumakas ka ng October to November. Wawasakin mo lang yung sarili mo ng December. Sayang naman, di ba? Pangalawa, bakit ko sinabing killer month tong December? Kasi ang December ay buwan ng kainan, season ng kainan. Kaya lahat ng mga siklistang nakikita natin na matatanda, na mga senior, naku po mga kuya, mga manong, mga tatay, mga lolo, maawa kayo sa sarili nyo.
yung tinatawag nating ngayon lang naman, yan ang nagpapahamak sa atin. Yung tinatawag natin ngayon lang naman, di bihira naman ako, ngayon lang naman to. Yan ang nagpapahamak sa isang tao. Yan ang nagpapahamak sa isang siklista. Paragi yung tatandaan yan. May mga siklista tayo, hindi naman lingid sa inyong kaalaman, na may mga siklista tayong nakikita sa Antipolo na umaahon. May mga kaibigan tayo sa mga dako paroon na talaga namang bumabagsak. Nakakalungkot mang isipin, pero wala eh. Yung tinatawag na disiplina natin sa pagkain, nawawala yun. Ngayong month ng December, ito killer month to, maniwala kayo, killer month to. Lahat ng kakainin nyo ngayong December, palagi nyong tatandaan, iipunin niya yan at sisingilin niya kayo pagdating ng January, February, or March. Sisingilin kayo. Kung kayo ay high blood at kumain kayo ng maramihan itong Christmas season, kumain kayo ng lechon, nako, napakasarap niyan. Kumain kayo ng sugpo, nako po, napakasarap niyan. Nako, mag-ingat-ingat na kayo mga kuya, mga tatay, mga tito, mga manong. Mag-iingat na kayo kasi kung kayo ay may nararamdaman na, bawa, pinagaling kayo ng pagbibisikleta, o nawala yung hypertension ko, nawala yung high blood ko dahil nagbibisikleta ako. Okay, good. Pero ngayong month na to, itong December, bumalik, ay may kasalanan mo yun. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, wag na kayong pumunta sa maling bisyo ng pagkain kung kayo ay maayos na sa pagbibisikleta at maayos na ang kinakain nyo, dahil kahit paano nakapondo na kayo na malakas na pangangatuan, wag nyo sayangin ngayong December. Malulungkot kami kapag namatay kayo. Malulungkot kami kapag namatay kayo. Malulungkot kami kapag kayo ay nawala na sa larangan ng pagbibisikleta. Maawa kayo sa mga pamilya nyo, maawa kayo sa asawa nyo, maawa kayo sa anak nyo. Kung yung sinasabi nyo na minsan lang naman sa isang taon, yung sinasabi nyo na kakain kayo ng masarap, kakain kayo ng bongga, kakain kayo ng ano, maawa kayo sa maiiwan yung pamilya kapag namatay kayo. Okay? Ayaw nating makita na isa sa mga veteranong siklista, isa sa mga baguhang siklista, isa sa mga siklistang malulupit, papanaw dahil sa walang disiplina sa kanilang pagkain at sa kanilang katawan. Okay? So sana magkita-kita pa rin tayo at hindi ko malaman at hindi ko mabalitaan na meron. Hindi naman maliit lang ang mundo natin. Mababalitaan natin yan. Social media, saglit na saglit lang yan. Tatanungin mo bakit namatay, bakit biglang bumagsak, high blood, inatake. See? Walang pinipili ang high blood, walang pinipili ang heart attack. Kahit anong edad, meron yan. Okay? Kahit bata, pwedeng tamaan ng heart attack, pwedeng tamaan ng high blood, kahit bata. Okay? So, kayo, mga kuya, mga ate, mga manong, kung kayo ay may nararamdaman na, at kung kayo ay may karamdaman dati, wag na kayong sumubo pa sa tinatawag natin na ngayon lang naman. Wag na kayong sumubo pa sa tinatawag natin na Christmas season, hindi natin maiwasan. Pangit yun. Alright? At pinakahuli, pero bago natin bitawan ang pinakahuli, syempre, maraming salamat nga pala sa mga bago nating subscriber at bago nating mga followers sa TikTok. Maraming salamat sa inyo. Meron tayong pagbabago sa susunod na taon. Meron tayong bagong segment na tatawagin natin. So, abang-abang lang itong YouTube channel natin. So, abang-abang lang kayo, mga kuya, mga ate. So, kung gusto nyo nga pala kaming makita nila The Biker, punta kayo sa Sana Lord, yung mga radio drama nila doon. Panoorin nyo na kami. Si Sana Lord, yung mga radio drama na tinatampok sa True FM. Alright? So, balik tayo. Ano nga ba yung pinakahuli natin? Ito, suggest lang to. Isang mabilis lang to. Lahat na may mga nararamdaman na. Tinatamaan na ng gout, tinatamaan na ng tumataas na yung sugar, tumataas na yung BP. Lahat kayo, palagi niyong tatandaan, lahat kayo. Pwede kayo magsayang ngayong December.
Pero wag niyong lulubusin ang kasiyahan pagdating sa inyong katawan. Huwag na kayo magpupuyat ng husto palagi. Siyempre, makikita mo, yung mga siklista ngayon, laging puyat. Kasi daw, nag-party kagabi. Huwag niyong abusuhin ang katawan nyo. Huwag niyong abusuhin ang katawan nyo. Lahat kayo ng before na may nararamdaman na, ngayong umayos na yung katawan nyo ng January hanggang November, huwag nyo nang patayin ulit ang katawan nyo. Naging maayos na kayo eh. Maganda na yung sistema ng katawan nyo eh. Tapos papatayin nyo ulit ng December lang, isang buwan. Ilang buwan yung pinaghirapan yun? 10 months yung pinaghirapan, 11 months yung pinaghirapan. Tapos, sa loob lang ng isang buwan, aabusuin yung sarili nyo. Tapos pagdating ng January, February, mababalitaan namin namatay kayo dahil inatake kayo. Namatay kayo dahil tumaas yung sugar nyo. Bumagsak kayo dahil sa sugar nyo. Ayaw natin mabalitaan yung mga ganyan. Okay? So, wag nating hayaan na maging headline tayo ng social media dahil sa kapabayaan natin. Mahiya naman tayo. Alright? At kahit papano, maawa tayo sa ating maiiwan na pamilya. Okay lang kung insured ka ba? Baka mamaya, gusto lang nating magbisikleta, kung ano lang yung pwede nating magamit na bisikleta, ginagamit natin. Tapos biglang-bigla papanaw tayo sa daan. 'Di ba? Kawawa naman yung pamilya natin. Tayo nag-e-enjoy tapos pag namatay tayo sa daan, pag namatay kayo sa daan, yung pamilya nyo ang magsasuffer. Walang pampalibing, walang pampa-hospital dahil nagkasakit kayo, dahil inatake kayo, na-stroke kayo. 'Di ba? Lahat ng mga stroke patient, maraming salamat sa inyo at kayo'y naka-survive. Patuloy nyo lang yan mga master at pagdating sa ride, hanggat maaari, huwag na kayong pumunta sa hindi magandang sistema ng inyong pagkain. Kumain tayo ng tama ngayong December, magkaroon tayo ng disiplina sa ating sarili. Alright? Hanggang doon lang po tayo. Maraming salamat. Ganun lang kasimple, ganun lang kabilis para at least kahit paano mabigyan kayo ng awareness sa ating ginagawang pagbibisikleta ngayong December. Para pagdating ng January, February, March, magkita-kita ulit tayo sa daan at walang papanaw na isang siklista. Alright, palaging tandaan, mahihirapan pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack at narito ka ngayon sa Bike Talk with Papa Jack. At palaging tandaan, shoutout nga pala kay Barik, Bike Journey at The Biker. At palaging tandaan, humingi sa Diyos ng gabay para sa ating paglalakbay. Ciao.